sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si Rosalie Cos. Magandang tanghali, ito ang Balita Weekend Edition. Narito ang mga headlines. Panibagong oil price hike muling ipatutupad ng mga kumpanya ng langis sa susunod na linggo. Department of Transportation tiniyak na walang mga empleyado ang mawawalan ng trabaho kasunod ng pagsasapribado ng NAIA. Guidelines para sa regulasyon ng e-vehicles target mailabas ngayong Pebrero. At 2 teenagers kinasuhan dahil sa pamaril sa Kansas City Super Bowl Parade. Bad news para sa mga motorista, muli na namang magpapatupad ng oil price hike ang mga kumpanya ng langis sa susunod na linggo. Sa inisyal na pagtaya ng mga oil company, maaaring tumaas ng 90 sentimos hanggang piso at 10 sentimos ang presyo ng kada litro ng diesel, habang piso at 20 sentimos hanggang piso at 40 sentimos naman sa dagdag na presyo ng gasolina. Sa Lunes, iaanunsyo ng mga kumpanya ng langis ang final price adjustment na ipatutupad sa araw ng Martes, February 20. Ang panibagong oil price hike ay bunsod pa rin ng pabago-bagong galaw sa presyo ng langis sa international market. Matapos ang pagpupulong ng MMDA at mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila kahapon, napagkasunduan ng mga ito na bumuo ng Technical Working Group na babalangkas ng guidelines para sa mga e-vehicle. Nakatakdang ipasa sa Lunes ang recommended guidelines ng e-bike at e-trike kay DOTR Secretary Jaime Bautista at target na mailabas ngayong buwan ng Pebrero. Ayon sa MMDA, aabot sa 556 ang naitalang aksidente sa Metro Manila na noong 2023 kinabibilangan na ng e-bike. Samantala, ayon naman sa LTO, wala naman silang nakikitang masamang dulot ng pagpapatupad ng guidelines para sa mga e-vehicle. Tama po kayo, diba? Kailangan i-synchronize, so that's what we're trying to do now, trying to synchronize the laws, pero kung talagang hindi pwede, then probably a new law will be necessary to clarify the difference. Tiniyak ng Department of Transportation na walang mawawala ng trabaho sa mga empleyado ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA kasunod ng gagawing privatization sa paliparan. Kahapon, inianunsyo na ng DOTR ang SMC, SAP and Company Consortium na ang magte-take over sa operasyon at maintenance ng NAIA sa susunod na 3 hanggang 6 na buwan. Ito ang balita ni JP Nunez. Siniguro ng Department of Transportation na wala sa mga empleyado ng NAIA ang matatanggal sa trabaho kasunod ng gagawing pagsasapribado ng paliparan. Paliwanag ni Transportation Secretary Jaime Bautista, ia-absorb ng San Miguel Corporation ang mga empleyado ng NAIA, habang mananatili naman sa Manila International Airport Authority ang iba pang mga empleyado ng airport. Those who are involved in operations will be absorbed by the concessionaire, no? Yung those who will be involved in the regulatory function will stay with MIAA. Walang mawawala ng trabaho. Samantala, ayon naman sa MIAA, magkakaroon ng pagtaas ng rate sa mga tenants sa paliparan dahil sa gagawing privatization. Gayunman, tiniyak ng ahensya na magiging makatwiran pa rin ang rates na kanilang sisingilin. Paliwanag ni MIAA General Manager Eric Jose Ines, higit 2 dekada na rin ang huling magkaroon ng adjustment sa bayad ng mga tenant sa NAIA. Pero pagdating naman sa passenger service charges ay walang magiging pagbabago. Dito kukunin ng concessionaire ang revenue kung saan 82.16% ang ibibigay nilang share sa gobyerno. Definitely, we'll expect some in terms of rentals, landing, the navigational charges, all of these. Really, it has been a long time. 24 years is a long time. The last time was somewhere like April 2000. Yeah. So it's about time that we really, raise some rates. Sa loob ng 30 araw magsasagawa ang DOTR at ang SMC ng concession agreement para sa 15 taon na public-private partnership. Habang sa loob naman ng 3 hanggang 6 na buwan ay magsisimulang mag-take over ang SMC para sa rehabilitasyon ng main international gateway ng bansa.
siguro it will take 3 months to 6 months, no? But we'll try our best to do it as early as possible, no? So that we can start the operations and maintenance of this project, no, by the private sector. Ayon sa MIAA, napapanahon na para mag-invest ang private sector sa NAIA dahil kulang na ang pondo ng gobyerno para tustusan ang rehabilitasyon na kinakailangan dito. I think we do need a participation of the private sector. It's about time that we should try to do things and modernize this airport. Well, so far, we don't have the funds. Dagdag pa ni Secretary Bautista, nagiging overcrowded na rin ang NAIA dahil sa dami ng mga pasahero ngayon. Kaya naman dapat na anyang itaas ang capacity ng airport sa 60 million passengers kada taon. At kailangan dito ang partisipasyon ng pribadong sektor. We need to improve Manila International Airport, no? Because as you know, it is a very congested airport, no? With a capacity of 35 million passengers per annum, handling almost 50 now, no? We really need to modernize this airport so that we can provide better service to our passengers. Samantala, wala naman sa plano ng DOTR na palitan na ang pangalan ng Ninoy Aquino International Airport. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi pa pwedeng gawin sa ngayon na sa halip na pera ay bigas na lamang ang ibigay sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Yan ang sagot ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa panukalan ng Department of Agriculture. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Romel Lopez, nakipagpulong na sila sa DA at ipinaliwanag na hindi ito pwedeng gawin dahil sa logistical requirements o ang pagbabiyahe ng mga bigas na maaaring kumbinyente sa mga beneficiary. Hindi rin anya ito kasama sa proposed 2024 national budget ng kagawaran at walang batas na sumasakop sa naturang panukala. Sa ngayon ay nakatatanggap ng 600 piso para sa rice subsidy ang nasa 4.4 million beneficiaries ng 4Ps. Inilunsad na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang Strengthening Opportunities for Lone Parents Program o SOLO program para sa mga single parent. Kabilang sa pagtutuunan ng pansin ng programa ay ang parent-child intervention, psychological at emotional support para sa mga solo parent. Ayon kay Undersecretary Edu Punay, ang programang ito ay may malaking maitutulong para sa mga single parent, lalo na sa mga magulang na handang gawin ang lahat para sa kanilang mga anak. Nilagdaan ang Memorandum of Agreement ng DSWD at ng lokal na pamahalaan ng Lapu-Lapu City para sa pilot launch ng programa sa probinsya. Nangangamba ngayon ang Food and Drug Administration o FDA sa posibleng paglaganap ng off-label practice ng medical practitioners sa bansa. Wala kasi umanong batas na nagpaparusa sa mga doktor na nagre-reseta ng gamot sa mga pasyente na taliwas sa talagang gamit nito. Ito ang balita ni Jed Neresina. Inihayag ng Food and Drug Administration o FDA kahapon, February 16, na ang off-label na paggamit ng mga gamot o ang paggamit ng isang gamot na hindi opisyal na aprobado o para sa ibang layunin kaysa sa layuning itinakda ng gamot ay hindi maaaring parusahan dito sa Pilipinas dahil walang batas na nagpapataw para dito sa kasalukuyan. Nababahala tuloy ang ahensya na baka lumaganap ang nasabing medical malpractice kahit na base ito sa kasunduan ng isang doktor at pasyente. Sa isang panayam, ipinaliwanag ni FDA Director General Dr. Samuel Zacate kung paano nangyayari ang ganitong gawain sa medical sector at ang mga komplikasyon kung patuloy na mangyayari ang nasabing practice. May mga doktor umano na nagre-reseta ng isang gamot na para sa diabetes sa isang pasyente, ngunit ginagamit ito ng individual para sa pagpapaputi ng balat. Ayon kay Zacate na hindi maaaring parusahan ng mga otoridad ang isang doktor na gumagawa ng nasabing off-label dahil wala pang batas na nailalabas para rito. Dagdag pa ng opisyal, maaaring ituring na isang medical malpractice ang nasabing gawain na nauuso sa sektor. Nauna nang nagbabala si Department of Health Secretary Ted Herbosa
ukol sa panganib ng paggamit ng intravenous o IV glutathione na karaniwang tinatangkilik ng ibang tao bilang pampaputi. Ayon sa kagawaran, hindi aprobado ng FDA ang nasabing gamot na gamitin bilang pampaputi ng balat. Ang IV glutathione umano ay posibleng magpaputi ng balat at magpapakita ng epekto sa tao upang mag-itsurang Caucasian ito, ngunit maaari nitong masira ang mga bato ng isang individual na iinom nito at ang masaklap ay humantong pa sa kamatayan. Binigyang diin ni Secretary Herbosa na ang IV glutathione ay hindi ligtas gamitin sa mga klinika, kundi dinisenyo lamang ito para gamitin sa mga ospital dahil karaniwang ginagamit ito bilang rescue medicine para sa mga komplikasyon ng chemotherapy sa cancer. Dagdag pa ng kalihim, kung mayroong gumagamit ng nasabing gamot, ito ay iligal at hindi ligtas gamitin ng isang doktor para ireseta sa isang pasyente na hindi nauukol sa gamit nito. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kilalanin ng dalawang bagong makakasama ni Kuya Daniel Razon sa programang Manibela para sa tuloy-tuloy na paghahatid ng mga makabago, mapagkakatiwalaan at maaasahang vehicle reviews. Ito ang balita ni Brian Evangelista. Sa pagsisimula ng Season 6 ng Manibela, may dalawang motovloggers na makakasama si Kuya Daniel Razon na kapwa nagsisilbing inspirasyon sa ating mga motorista. Sina Reed Motovlog. Siguro, biyaya na rin mula sa taas. Tsaka, ginawa niyang bridge si Kuya Daniel para mapunta kami dito sa programa ninyo na Manibela. Tapos, nakita ko naman sa mga crew, staffs, mga production team, super babayat, ang gaang maging katrabaho. Parang 1 year na kami dito. I mean, parang ang tagal na namin magkakakilala. At si Alfred Watermax. Hindi ako makapaniwala na ganon kami ibe-bless nung pumunta kami dito. At wala naman talaga sa usapan namin na magiging co-host na pala kami ng Manibela. So sobrang saya ng puso ko. Akala ko nag-enjoy na po ako sa lugar dito sa KD-Rock. Hindi lang yun ang nangyari. Nagkaroon pa ng opportunity na nagbukas sa amin ni Brother Reed na maging co-host dito sa nire-respetong programa ng Manibela. Tampok din ngayong linggo sa Manibela ang kanilang KDR Adventure Camp ATV Ride with Kuya Daniel. Ang baba ay, ang tarik nito. Sila po ang mga bago nyong mapapanood sa Manibela. Sila po ang mag-handle at mag-enhance ng programa natin para mas makinabang ang ating mga motorista. Yan. Kaya mensahe naman nila kay Kuya Daniel at sa ating mga kamanibela. Kuya Daniel, from the bottom of my heart, thank you very much po for trusting us na maging co-host po ninyo at pinagkatiwala niyo po sa amin ang inyong programa. And so, it's an honor and thank you very much po sa pagtitiwala. Sanay po tayo kay Kuya Daniel na talagang ang ganda ng boses niya. Yun, medyo nahirapan kaming habulin yung ganda ng boses niya. So, kung ano talaga kami sa mga vlogs namin, yun lang din ang i-apply namin sa mga nire-review namin motor at sasakyan at kung paano kami magbigay ng opinion patungkol dun sa mga nire-review namin. So, mas magiging masaya, mas magiging kwela at asahan ninyo na pagbubutihan po namin at mamahalin ang itong programa na iyong inumpisahan. Sama-sama nating kilalanin sina Alfred Watermax at Reed Motovlog ngayong linggo sa Manibela, alas 8:30 ng umaga dito sa UNTV. Sabayang mapapanood din sa Manibela Facebook page at UNTV News and Rescue YouTube channel. Brian Evangelista, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Paano nga ba nagsisimula na magkaroon ng colon cancer? At sino-sino ang mataas ang tsansa o posibilidad na magkaroon nito?
Ito ang balita ni Kichi Cipriano. So, ito yung cancer or malignancy po na nakikita natin sa malaking bituka or yung tinatawag natin large intestines or colon. So, it usually starts as a polyp, maliit po na kuntil na tumutubo po sa loob ng ating colon. Tapos eventually, over a span of say mga 10 to 15 years, pwede po siyang maging cancer if left unmonitored. Napakahalaga ng kolon o ang malaking bituka sa ating katawan dahil dito dumadaloy ang mga pagkain na ating kinakain patungo sa ating digestive system. Bukod sa family history, ang di pag-iwas sa mga bisyo tulad ng paninigarilyo o pag-inom ng alak ay maaari ring maging dahilan ng pagkakaroon ng colon cancer. So, risk factors include smoking, mga bisyo, alcohol, and then if they have a family history or mga close relatives, father, mother, or mga relatives who've been diagnosed with colon cancer or nakitaan ng polyp sa colonoscopy. So, these are those without these risk factors. We would categorize them as having an average risk for colon cancer. But if meron silang mga kamag-anak na merong colon cancer or nakitaan ng polyp sa colonoscopy, then ito, high risk na sila for colon cancer. Payo ng mga doktor, upang maagapan ang pagkakaroon nito, pagsapit ng edad 45, maaari nang sumailalim ang isang individual sa screening sa pamamagitan ng colonoscopy. Napaka-importante po ang screening colonoscopy. 45 years old to 50 years old, pwede na kayong magsimula magpa-screening colonoscopy. Ako po mismo ay pwede pong mag-colonoscopy po sa inyo. Alamin ang iba pang detalye ukol sa colon cancer. Manood ng Doctors on TV ngayong linggo, alas 7 ng umaga. Dito lang sa UNTV. Kichi Cipriano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Walang namomonitor na namumuong sama ng panahon sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility sa ngayon at sa mga susunod na araw. Ayon kay Pag-asa Weather Specialist Daniel James Villamil, patuloy na nakakaapekto ang easterlies o ang mainit na hangin na galing sa karagatang Pasipiko sa silangang bahagi ng bansa. Samantalang ang northeast monsoon o malamig na hanging amihan ay sa extreme northern Luzon na lamang nararamdaman. Dahil dyan, sa susunod na 24 na oras, ang buong bansa kasama ang Metro Manila ay makararanas ng maaliwalas na panahon. Maliban na lamang sa mga tsansa ng papulupulong pag-ulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat na dulot ng localized thunderstorms. Sa ngayon, walang nakataas na gale warning. Pinagbabawalan pa rin gumamit ng popular na social media app na TikTok ang mga military personnel dahil sa cybersecurity risk. Ayon kay Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla. Batay sa opisyal, hindi sila maaaring gumamit ng TikTok dahil application ito na gawa ng China, subalit hindi nito ginagamit. Dagdag pa ni Colonel Padilla, hinihingi sa users ng TikTok at iba pang free apps ang access sa mga phone feature gaya ng camera, microphone at messages kahit na walang kaugnayan ng serbisyo ng app sa mga function na ito. Kinukonsidera na ng pamahalaan na ipagbawal sa government security employees ang TikTok dahil sa mga concern ng pang-eespiya. Ipinag-utos kahapon ni Justice Secretary Crispin Boying Remulla sa mga prosecutor na humahawak ng mga kaso ng tax evasion na maging aktibo sa pagtitiyak na hindi mababasura ang mga ito. Kasunod ito ng isinasagawang pagsampa ng kaso ng tax evasion ng Bureau of Internal Revenue o BIR laban sa dalawang korporasyon na naglalabas ng ghost o peking resibo noong Huwebes. Sa isang pahayag, sinabi ng kalihim na hindi dapat maging kampante ang mga prosecutors sa pagsasakdal ng mga nasabing kaso, kundi nararapat na siguruhin ang isang matibay na kaso. Binigyang diin din niya na ang kanyang utos ay para hindi masayang ang resources, pagsisikap at output ng pamahalaan.
Umapela ang dalawang kongresista sa Senado na huwag manghimasok sa isinasagawang People's Initiative Campaign. Subalit ang isang opposition lawmaker, panawagan pa ring tigilan na ang pagsusulong ng charter change. Ito ang balita. Muling nanawagan ng ilang kongresista sa Senado na tigilan na ang pangingialam sa isinasagawang People's Initiative Campaign upang amyendahan ng 1987 Constitution. Sa gitna ito ng ginagawang investigasyon ng Senado sa kontrobersyal na kampanya bunsod ng aligasyon ng panunuhol at pandaraya upang makakalap ng pirma. Inulunsad ang pagdinig ni Senator Amy Marcos na chairperson ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation. Apela ni One Rider Party List Representative Rog Gutierrez. Itigil na ang Senate hearing dahil nagiging witch hunt o kampanya na ito upang siraan ang mga kalaban sa politika. Gate naman ni Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adyong, dapat hayaan na ng Senado ang Commission on Elections na gawin ito ang trabaho. Anya, ito ang karapat-dapat na ahensyang mag-imbestiga kung may aligasyon ng anomalya sa signature campaign. Sa kasalukuyan, ayon sa People's Initiative for Reform, Modernization and Action o PIRMA, ang grupong nasa likod ng kampanya, nagpapatuloy ang pangalap nila ng PIRMA para sa People's Initiative Campaign. Samantala, ang Makabayan Bloc lawmaker at House Deputy Minority Leader na si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, umapelang tuluyan ng isantabi ang mga hakbang upang isulong ang charter change. Sana tigilan na muna lahat, lalong-lalo na yung tigilan na nila yung tsa-tsa. Naninindigan ng oposisyon na hindi napapanahon upang amyendahan ng saligang batas dahil sa napakaraming suliraning mas unang dapat tugunan ng pamahalaan, gaya naman nagtataas ang presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Binilaan ng isang mambabatas ang grupong People's Initiative for Reform, Modernization and Action o PIRMA na nagsusulong sa People's Initiative sa posibleng kaharapin itong kaso sakaling hindi pa rin tumugon sa direktiba ng Senado. Ipinasabpina kamakailan ng komite sa Senado ang listahan ng mga nag-donate para sa Pro-Chacha TV advertisement na EDSA Puera. Pero ayon sa lead convener ng grupo na si Noel Oñate, tumanggi umano ang mga donor na mapangalanan para sa kanilang seguridad at privacy. Ayon kay Senate Deputy Minority Leader Risa Ontiveros, paglabag sa Article 150 ng Revised Penal Code ang hindi pagsunod sa summons ng Kongreso at mga komite nito. Meron anya itong parusa na hanggang 6 na taong pagkakakulong at multa na hanggang 200,000 piso. Maaari rin anyang mapatawa ng contempt si Oñate kapag nagpatuloy itong sumuway sa utos ng komite. Punto ng senadora, malinaw sa batas na dapat sundin ang sabpina ng Senado at maaari rin namang isumite sa isang executive session ang naturang listahan kung nangangamba ang mga donor sa kanilang seguridad. Positibo ang pamahalaan na gaganda ang magiging bunga sa kapayapaan at kaunlaran sa Mindanao Region matapos mahuli ang umano'y financier ng ISIS o Al-Qaeda sa Sulu noong isang araw. Ito ang balita ni Dante Amento. Naniniwala ang National Intelligence Coordinating Agency UNICA na napabagsak ng pamahalaan ang ilang struktura ng financing terrorism sa rehiyon ng Mindanao. Kasunod ito ng pagkadakip kay Berna Mabansa na pinaniniwala ang terrorism financing facilitator ng ISIS o Al-Qaeda sa Sulu noong isang araw. Naputol na niya ang tulay ng mga terorista dahil hawak na ng gobyerno ang kontak ng International Terrorist Group. Actually, napakaganda to ng accomplishment natin. No? At least somehow we were able to put down some of their financial structure para at least hindi na maglaganap of ganito. Bagamat sinabi ng pamahalaan na wala itong direktang partisipasyon sa gawaing terorismo dito sa bansa, ang papelang anya nito ay financier o namamahagi ng pera sa local terrorist group sa Pilipinas, tulad ng Abu Sayyaf Group o ASG para maghasik ng terorismo. We cannot say that she's directly participating in any terrorist act, but she's participating in the financing, facilitating of financial support for the ASG and other terrorist organizations. So yun yung kanyang role.
Ayon sa Department of Justice o DOJ, bukod sa pagtanggap nito ng malaking halaga ng pera galing sa ibang bansa para ibigay sa Abu Sayyaf Group o ASG, bahagi ng perang dumaan kay Mabansa ang ginamit umano sa Marawi Siege noong nakaraang 2017 sa pamamagitan ng dating ISIS emir na si Isnilon Hapilon na napatay din sa Marawi. There are intel reports that somehow yung finances na natanggap niya from foreign supporters were used in the Marawi Siege and other ASG activities and anti-government activities when the time na active pa talaga ang ASG sa kanilang campaign against the government. Batay sa investigasyon ng mga otoridad, kabilang sa pinagamitan ng pera ay ang pagbili ng mga baril at pambayad sa trainers at foreign fighters na sumama sa Marawi Siege. Dagdag pa ng DOJ, tumanggap umano si Mabansa ng pera mula sa foreign nationals sa Malaysia, Turkey, Jordan, Indonesia, Qatar at Saudi Arabia na umaabot sa mahigit 100,000 dolyar. And this was to money remittances, and that is one of the modes where money from Mabansa was transmitted to the other AC members. Sometimes it is from face-to-face and sometimes it is to the money remittances. And when the money remittances were used, it is then where the AMLC was able to flag her down. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinagbabayad si dating US President Donald Trump ng $350 million o 19.57 billion pesos sa kanyang New York financial fraud case. Bukod dito, pinagbabawalan din ng ex-president na magkaroon ng negosyo sa New York sa loob ng 3 taon. Gayunman, hindi naman kinansela ng judge ang business licenses ni Trump. Natuklasang pinalobo ni Trump at ng 2 anak nito ang halaga ng kanilang ari-arian ng ilang daang milyong dolyar upang makapangutang. Samantala, iginiit naman ng kampo ni Trump na iaapela nila ang hatol ng korte na ayon sa Trump Organization ay kawalan ng hustisya. Ilang libong tao ang nagtipon-tipon sa Hero Square sa Budapest, Hungary upang tutulan ng presidential pardon na iginawad sa isang child sexual abuse case. Noong nakalipas lamang na linggo nang magbitiw sa pwesto si President Katalin Novak at 2 senior officials sa Fidesz party ni Prime Minister Viktor Orban dahil sa kontrobersyal na pardon. Ang scandal ang pinakamalaking banta sa conservative rule ni Orban simula nang makabalik ito sa kapangyarihan noong 2010. 2 teenagers ang kinasuhan dahil sa pamamaril sa isang Super Bowl victory parade sa Kansas City, Missouri, USA. Isang tao ang patay at 22 ang nasugatan dahil sa insidente. Arestado ang 2 sospek na kapwa-edad 18 pababa dahil sa gun at resisting arrest charges. Batay sa pulisya, bunsod ang pamamaril ng hidwaan at walang kaugnayan sa terorismo. Inaasahan na manghaharap pa sa iba pang mga reklamo ang mga sospek batay sa Jackson County Family Court. Patuloy na nadaragdagan ng mga nahuhukay na mga labi sa search and retrieval operations sa pinangyarihan ng landslide sa Barangay Masara, Maco, Davao de Oro. Inihahanda na rin ang lugar na paglilipatan ng mga nakaligtas na residente. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Umabot na sa 76 ang natagpuang bangkay at ilang bahagi ng katawan sa nagpapatuloy na search and retrieval operation sa Barangay Masara, Maco, Davao de Oro. Batayan sa ulat ng Davao de Oro Provincial Government as of February 16 ng alas 7 ng gabi. Sa ngayon, mayroon pang 18 individual ang patuloy na pinaghahanap. Hoping na makukuha pa namin yung mga remaining bodies doon, sir. That's our plan, sir, ng goal to kung pwede lang makuha lahat, sir. Inihahanda na rin ang lupain na pagtatayuan ng tent city na matatagpuan sa Barangay Elizalde, Quasi Paris area sa bayan ng Maco. Dito ililipat ang mga inilikas na residente na ngayon ay pansamantalang nanunuluyan sa mga eskwelahan. Kinakailangan na nilang lumipat dahil gagamitin na ng mga estudyante ang mga silid-aralan.
Kahapon, nagsagawa ng massive relief operations ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga apektadong residente. Mahigit 2,300 na pamilya ang natulungan sa barangay Binuangan, samantalang nasa 1,500 na pamilya sa barangay Kapatagan. Bukod sa mga residente, kasama rin sa mga inilikas ang mga naabandonang mga alagang hayop. Magkatuwang na sinaklolohan ito ng lokal na pamahalaan, BFP, AFP at PNP at ilang non-government organizations. Kasama sa mga nailigtas ang mga aso, pusa at manok. We are going to continue the rescue. So far, we haven't covered the whole area and we have seen many stray dogs. Some of them were really hungry and some of them were really scared. So kung may survivor sa tao, may survivor din po sa mga animals. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Isang eskwelahan sa Hingoog City sa Misamis Occidental ang binulabog kahapon ng bomb threat. Base sa inisyal na investigasyon ng Hingoog City Police, sinasabing kumalat online ang isang mensahe ng bantang pagpapasabog sa Comprehensive National High School sa Barangay 23. Agad na ipinatawag ng mayor ng lugar ang mga law enforcement unit upang mag-imbestiga at matukoy ang pinagmula ng bomb threat. Matapos ang masusing surveillance, kinumpirma ng mga otoridad na hindi totoo ang bomb threat sa eskwelahan. Muli namang nagpaalaala ang mga otoridad na labag sa batas at may karampatang parusang ipapataw sa ilalim ng anti-bomb joke law. Nais makabalik sa finals ng UNTV Cup Season 8 champion na DENR Warriors. Kaya naman sa pagpasok nila ngayong Season 10 quarterfinals, gagawin nila ang lahat upang makaabante sa next round. Bukod sa pagtulong sa kapwa, naniniwala ang DENR na malaki ang naiaambag ng liga sa pagpapataas ng integridad ng public service. Ito ang balita ni Bernard Dadis. DENR is the champion of Season 8 of the UNTV. Of course, we want to recognize all the efforts of UNTV in terms of trying to uplift the integrity of our public service. Kinikilala ni Department of Environment and Natural Resources o DENR Secretary Maria Antonio Yudo Loizaga ang pagsisikap ng UNTV sa pamamagitan ng UNTV Cup na mapataas pa ang integridad ng public service. Ito anya ang kanilang dahilan kung bakit patuloy silang sumasali sa natatanging liga ng public servants na ang puso ay ang pagtulong sa kapwa. Dahil ang lahat ng team na kalahok sa liga ay may matatanggap na cash prize na ibibigay naman nila sa kanilang napiling beneficiaries. And so by joining it, we also place value on sportsmanship, on fairness, on equity, and professionalism, of course, in government service. So that's why we decided to continue in participating in the UNTV Cup. At sa katatapos lang na second round eliminations, nasa ikalimang pwesto ang DENR Warriors na may 7-4 win-loss record. Kasama ang DENR Warriors sa 6 na koponan na magtutuo sa quarterfinals via single round robin. Mayroon silang tig-5 laban sa round na ito at kailangan ng DENR na may panalo ang hindi bababa sa 3 upang lumaki ang tsansa na makaabante sa semifinals kung saan naghihintay naman ang SSS Kabalikat at Department of Agriculture Food Masters. Target ng DENR na masundan ang championship title na nakuha noong Season 8. Subalit aminado ang assistant coach ng Warriors na si Attorney Norlito Eneran na mas mabibigat na ang kanilang makakalaban sa quarterfinals. Very competitive talaga yung tournament ngayon at saka yung mga teams nag-upgrade na talaga. And kailangan din namin mag-improve at and again maging aggressive and ipanalo yung mga susunod na mga games namin. Kaya naman bukod sa pagpapalakas ng kanilang team at paghahanda ng plays, kailangan ring mapalakas ang kaisipan ng bawat manlalaro.
we're working dun sa aming mental toughness. We play not only as a team but as a family. So as a family, nagtutulungan kami kahit mahirap, kahit hindi masyadong madaming time to have the practices. Nagagawa pa rin namin yung aming kailangan gawin at pinag-iigihan namin every time na magpa-practice kami and during the games. Bukod sa team effort, kanya-kanya rin ang ensayo ang bawat player ng Warriors. So kailangan pa rin po yung self-conditioning pa rin po and discipline, so para at least makasabay pa rin sa mga players na like yung mas babata po. Sa pagsisimula ng quarterfinals bukas na gaganapin sa Nova Desi Convention Center sa Quezon City, babanggain ng DNR Warriors ang defending champion AFP Cavaliers sa main game alas 5:30 ng hapon. Huling nagtuos ang DNR at AFP noong November 7, 2023 sa elimination round kung saan nagwagi ang Warriors sa score na 75-70. Samantala magtutuos naman sa first game ang Senate Defenders at GSIS Furies alas 2 ng hapon. Susundan naman ito ng sagupaan ng Ombudsman Grapbusters at NHA Home Masters alas 3:30 ng hapon. Live pa rin ito na mapapanood sa YouTube channel ng UNTV at UNTV Sports. Bernard Daddy's UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Balikan naman natin ang malalaking balita sa nakalipas na linggo. Ito ang Balita Weekend Refresh. Umano'y mastermind sa pagpapasabog sa Mindanao State University, Marawi City noong Disyembre, patay sa operasyon. AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. nanawagan sa iba pang terorista na sumuko na. Ceremonial kick-off ng voters registration sa Kalayaan Island, pagpapakita ng karapatan ng Pilipinas sa teritoryo ayon sa COMELEC. Wala namang kaduda-duda, ang kinatatayuan nating lupang ito ay lupa at pag-aari ng Pilipinas. The fact na nandito ang COMELEC, nagpaparehistro tayo ng ating mga kababayan, mga Pilipino, nangangahulugan Pilipinas ito. No-build zone matagal nang inirekomenda sa Barangay Masara ayon sa Mines and Geosciences Bureau. Investigasyon kung bakit hindi ito naipatupad, nagsimula na. So inikot po natin ang mga areas sa Masara, Barangay Masaras and the nearby barangays, and we have really accounted or noted a lot of active landslides. So ito lang po ay sinasabi na hindi lang dyan sa Masara yung may ganitong condition. May-ari ng email na ginagamit sa pagpapakalat ng bomb threats sa ilang government offices at paaralan, natukoy na. This email originated from the same suspect we had last year, who was propagating bomb threats na it's a hoax. Dawla Islamiyah Maute Group nasa bingit na umano ng pagbagsak matapos masawi ang kanilang amir na si Gaddafi Membresa. The death of At Omar and At Engineer, as well as the surrender of At Katab, brought the DIMG leadership in disarray. They are now in a leadership vacuum. Posibleng apela ng kampo ni dating Negros Oriental Arnolfo Teves Jr. sa pagkansela sa kanyang passport, tututulan ng Department of Justice. Kung umabot man sa Supreme Court, ay i-oppose talaga namin. Dahil sa tingin ho namin, this is something that we will not let up on. No? Itong kaso na to ay nagpapakita ng impunity sa ating bansa. May-ari ng lumubog na MT Princess Empress kasama ang ilang tauhan ng Philippine Coast Guard at Marina pinakakasuhan ng Department of Justice. Pagkwestiyon ng mga senador sa ACA program ipinagtataka ng mga kongresista. Pondo sa programa pirmado umano ni Senator Amy Marcos. Senator Marcos planong magsagawa ng hiwalay na investigasyon sa ACAP. Para malinawan lang po natin na Senator Amy, ito po, nakabilog yung pangalan niya na pumirma po siya sa BICAM report. Sada po, tiningnan niya to.
Ikukonsulta ko rin yung aking mga kasamahan kasi gusto ko rin malaman ano nangyari. Pero mukhang malabo talaga kasi mismo yung DSWD hindi alam ang nangyari. Tapos miski ang DBM hindi alam kung paano sila magre-release samantalang walang IRR na maayos. Mga nagre-renew ng lisensya, dismayado dahil papel pa rin na driver's license ang nakukuha. Supply ng plastic cards nasa 100,000 na lang ayon sa LTO. Papel lang, temporary. Kasi April pa daw ma-release yung sa plastic card. Definitely this month, yeah. As to when exactly, well, ayoko naman i-rush ang DOTR but everybody is working of great urgency para maayusan natin yan. Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile ipinagdiwang ang ika-100 taong kaarawan. Ilang memes ni JPE kinagiliwan sa social media. Isa patay 52 sugatan sa pagbagsak ng bahagi ng balkonahe o ikalawang palapag ng simbahan sa San Jose del Monte, Bulacan. Ang namatay isa, ang nasugatan 52. Cardiac arrest Ang nakalagay ng cardiac arrest due to lung trauma. Panukalang 100 peso daily minimum wage hike, planong ipasa ng Senado sa pinal at ikatlong pagbasa sa February 19. Mga nakabinbing panukala para sa pagkakaloob ng dagdag sweldo, pinag-aaralang mabuti ng Kamara. Inaasahan natin na tuluyan po natin ito maipapasa on third reading sa Lunes, susunod na linggo, at umapila din po kami sa Kamara na aksyonan na nila ang ating wage increase bill. Sama-sama natin sagutin ang tunay na hinaing ng ating mga manggagawa at mga kababayan. Well, the intention is good. The burden is being passed on sa ating MSMEs. So ang tanong natin, ilang mga maliliit na negosyante ang magsasara? Unang tanong nga, ilan ang maliliit na negosyante sa Pilipinas? 300 hektarya ng palayan sa Negros Occidental, apektado na ng El Nino. Subo ang report, rice nga commodity. Kahit sila gid mas nagakinahanglan sang tubig. Mga area nga galaya, tapos gagalitik ang luta. Of course naman lagi siya kay kadasig sang pagkuan mala evaporate sang pantugod magid sang hangin, sang moisture. Pag-uusap at pagkakasundo ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. isinusulong ng isang grupo. Matataas na opisyal ng pamahalaan at kanilang pamilya iimbitahan sa pagtitipon. Si Congressman Sandro told me na the message, yun lang naman ang pakiusap ko na kung if he can consider to personally bring the message to his father. He confirmed na the message has been passed. So at this point, naantay na lang po namin ang sagot ng Pangulong Marcos. Nahuling ISIS Al-Qaeda Terrorism Financing Facilitator sa Sulu, naging financier din umano ng Marawi Siege ayon sa Department of Justice. There are intel reports that somehow yung finances na natanggap niya from foreign supporters were used in the Marawi Siege and other ASG activities and anti-government activities when the time na active pa talaga ang ASG sa kanilang campaign against the government. Paghingi ng paliwanag ng COMELEC sa pagbawi ng pirma para sa People's Initiative, kinwestiyon ng ilang senador. COMELEC nilinaw na tatanggapin pa rin nila ang withdrawal form, may ilagay mang rason o wala, ayon kay Chairman George Erwin Garcia. Ang labo nga nun mahirap pa rin kasi bakit ka kailangan mag-explain? Nung pumirma ka, hindi ka naman pinapaliwanag. Nasawi sa landslide sa Davao de Oro, umabot na sa 72. Mga natabunan ng landslide, sisikaping mahukay lahat. Mga alagang hayop kabilang sa mga nasagip sa landslide. Hoping na makukuha pa namin yung mga remaining bodies doon, sir. That's our plan, sir, ng goal to kung pwede lang makuha lahat, sir. We are going to continue the rescue. So far, we haven't covered the whole area and we have seen many stray dogs. Some of them were really hungry and some of them were really scared. So kung may survivor sa tao, may survivor din po sa mga animals.
120 million pesos cash assistance ipinagkaloob ng pamahalaan sa mga naapektuhan ng baha at lindol sa Caraga Region. Yung prioritization talaga namin, uunahin talaga namin yung mga isolated para buksan, para madalan natin ang tulong. At pag-take over ng San Miguel Corporation sa operasyon ng Ninoy Aquino International Airport magsisimula sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan ayon sa Department of Transportation. Today, we are pleased to announce that we will award this project to the winning bidder, the SMC SAP Group. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Mateo 5:8 na nagsasabi, "Mapapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong araw ng Sabado. Aming inilahat ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Sa ngalan ni Kuya Daniel Rason, ako si Rosa Licos. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang hapon.